Hi traders, welcome muli sa aking YouTube channel, Phil Forex Trading Channel. At ating ipagpapatuloy yung software na sumisikat ngayon sa mundo ng trading at ito ay unti-unti nang nakikilala ng mga traders. Ito man ay expert na nag-trade na, kaya ay beginners, zero knowledge, may kinalaman sa pagtitrade at tiyak na sa mga susunod na mga araw, linggo, buwan, taon ay makikilala pa ang software na ito dahil ang software na ito ay nagbibigay ng high rates of winning pagdating sa mga signals at mga indicators dito. At ganoon din, marami na ang natulungan ng mga traders, kapwa baguhan at expert doon sa EA niya, yung robot na nagtitrade, yung anong tawag doon? Currency climber, aka social climber. Ayan. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, ang video na ito ay naka-focus sa manual trading. Naka-focus ito doon sa pagtitrade ng manual na hindi kasama doon sa EA robot na nagtitrade. Okay? So, ang pag-aaralan natin ngayon sa video ito ay may kinalaman sa support and resistance. What is support and resistance? Number 2, how do we draw support and resistance? Number 3, how to trade support and resistance. Okay, so step by step nating tatalakayin ang tatlong ito, no? Itong lesson natin sa video ito. So what is support and resistance? Support or a support level refers to the price level that an asset does not fall below for a period of time. So ito yung nagsisilbing harang sa market, sa isang currency price upang sa ganun ay hindi na lumusot pa pababa yung presyo doon sa level. So hinaharangan niya, kaya itinutulak niya pataas ang price ng isang currency pabalik doon sa taas upang sa ganun ay hindi na niya o hindi na lumusot pa pababa yung presyo ng isang currency pair. At ito rin, sabi dito, an asset support level is created by buyers entering the market whenever the asset dips to a lower price. Okay. So, kapag ang price ay tinamaan na yung area, yung support level, ibig sabihin ng area of value, naghahanda ang mga buyers, ang mga nagtitrade upang sa ganun ay tignan ang isang entry trigger upang sa ganun ay bumili sila o kaya mag-buy sila. So ibig sabihin ng support level o support ay ito yung K level upang sa ganun ay nakahanda o kaya ay mag-buy ang mga traders. Okay? So buy low doon sa support, kapag yung ibang mga tawag doon sa support, floor of the market. So ito yung pinakababa, pinaka-lowest price na ng currency pair. Ibig sabihin nun, hindi magtatagal, ito ay babalik pataas. So ganun din yung resistance or resistance level. Kabaliktaran naman ito ng support. Ang resistance ay matatagpuan sa taas. Ito yung pinakataas o pinaka-highest point ng price naman ng isang currency pair. Refers to the price level that an asset does not rise above for a period of time. Okay. So kapag umabot na sa peak ang presyo, ang price ng isang currency pair, tinutulungan ang resistance na pababain muli yung presyo ng currency pair upang hindi na lumusot pa at tumaas pa ang presyo ng isang
currency pair. At ganoon din, an asset's resistance level is created by sellers entering the market whenever the asset climbs to a higher price. So yung resistance naman, sell high. Yan. So kapag mataas ang market, mataas ang price ng isang currency, ang mga traders ay naghahanda para mag-sell sila sa area na iyon. No? So yan ang ibig sabihin ng support and resistance level. Okay, so halimbawa, ganito yung itsura ng support and resistance level. So halimbawa, ito yung resistance. Ito naman, sorry, pangit. Resistance, support. So, example, ang price ay galing sa baba. So, pagdating dito, resistance, tutulak niya pababa muli ang market. So, pag galing dito naman, itong support, itutulak niya pataas ang price ng market. So, pagdating sa level naman na ito, itutulak niya pataas ang price ng market. So, ganun din. No? Yan. So, yan ang ibig sabihin ng support and resistance area. Okay, next. How do we draw support and resistance? Yan. So, paano natin i-drawing, maglalagay ng support and resistance sa market? No? So, una, tingnan muna natin kung paano natin malalaman na ang level na ito o yung price na ito ay legit na support o kaya resistance. So, dapat yung level, the more times the price test a support or resistance area, the more significant the level becomes. No? So, kapag ang area, halimbawa itong area na ito, kapag nakailang beses na tinamaan ng price ang area na ito, so ibig sabihin, automatic na ito ay resistance level. No? Kasi dapat twice, three times, multiple times na tinatamaan ang level na ito ng price. No? Halimbawa, yung candlestick, tinamaan niya bago siya bumaba. Pagbalik niya, tinamaan niya ulit bago siya bumaba. So, ganun din yung support. No? So, kapag ilang beses na tinatamaan yung area nito, no? Ito ay support level. No? Sabi dito, when price keep bouncing off a support or resistance level, more buyers and sellers notice and will base trading decisions on these levels. So kapag nakakailang bounce yung price sa level, ibig sabihin itong market na ito consolidation. Hindi makapag-decide kung dapat ba magbo-bullish o kaya'y magbe-bearish, mag-uptrend o kaya'y magda-downtrend. Kaya nagro-range sa pagitan nito at pagitan din nito, support and resistance. No? Minsan, yung support area
ay nagiging resistance area, resistance level. At ganun din yung resistance area ay nagiging support level, no? Kapag ang price, halimbawa, kapag nagkaroon ng breakout, yan. So ito ay resistance area kasi dalawang beses nang na-touch, ano. At kapag nagkaroon ng breakout sa area na ito, lumampas siya, hindi siya bumalik dito, ano, kundi nagkaroon ng breakout. At i-retest niya muli itong area na ito. So ibig sabihin, 3 times na na-retest ang area na ito. Yan. At mayroon itong tendensya, possibility na ito ay aakyat pataas. Kaya yung resistance ay naging support area na. Ano, kasi nagkaroon na siya ng breakout at patuloy na tumaas. Kaya habang tumataas ang presyo, hinahanap niya muli yung resistance area. So halimbawa, itong area na ito ay ilang beses ding na-touch ulit. So ito yung bagong resistance area na na-create ng market. So ganun din yung support. So halimbawa, okay, support, resistance, nagkaroon ng breakout, ni-retest niya ulit ito at ito ay tumaas. So itong support area naging resistance area na siya kasi ang price ay patuloy na bumaba noong nagkaroon ng retest nung bumalik siya dito sa area na ito at itinulak ng area na ito ang price pababa. Kaya ang support area, support level ay naging resistance area na. Yan. So ngayon, paano natin i-draw? Paano tayo maglalagay ng support and resistance sa ating chart? So, dumako tayo sa ating chart. Okay, dito tayo sa Euro GPY. Okay. Kanina, binanggit doon na dapat ang area na ito ay makailang beses na tinamaan ng price. Di po ba? Kaya i-spot nyo ba? Makikita nyo ba kung saan banda yung support area natin at saka resistance area? Okay? So bago pala niyan, ang aking ginagamit na platform ay tradingview.com. So tradingview.com. Para pumunta kayo sa website na ito, tuturo ko sa iyo kung papaano. Wait natin, medyo nagahang. Tradingview.com. Alisin muna natin. Okay, so bago ako pumunta sa MT4, sa tradingview.com muna ako gumagawa ng aking analysis.
Yan. Sa tradingview.com ako gumagawa pa ng aking analysis. So ito yung website ng TradingView. So pagdating natin dito sa website na ito, so i-click natin itong chart. So i-click natin yung chart. Medyo mabagal lang yung laptop natin na ginagamit. Okay. Yeah, so dito na tayo sa chart ng TradingView. Kung bakit sa tradingview.com ako gumagawa ng analysis, tulad nga ng binanggit ko noong unang video, mas malawak yung screen niya, mas nakikita ko yung galaw ng history ng mga candlestick. So halimbawa, ano po, mula 2019 hanggang 2021, so nakikita ko yung history ng galaw ng candlestick natin. So ngayon, halimbawa sa Euro GPY, so dito kayo pumunta kapag mag-search kayo ng currency pair, itatype nyo lang siya, halimbawa, Euro JPY. Yan. Pwede kayo nga sa FXCM o kaya sa Wanda. So, wala namang problema kahit alin doon yung inyong pindutin. So ngayon, kapag guguhit tayo ng support area, support level. So dito, saan dito yung area of value, kaya yung ilang beses na tinamaan ng price. Saan dito yung tinamaan ng multiple times na tinamaan yung area. Okay? So punta muna kayo sa daily time frame para makita natin yung major support and resistance. So ito yung daily time frame. Kung gusto niyo pumunta sa 4 hour, ayan, pwede rin. Sa 1 hour. Ayan, so punta muna tayo dito sa daily time frame para makita natin yung major support and resistance level. Okay. So, nakikita nyo ba ito? Itong area na ito. So, halimbawa yung market. So, halimbawa market galing dito. Okay. So, nakita nyo kung saan yung area ng at sa taas yung resistance natin. Okay? So ito 'yon. So para makaguhit tayo, gamitin natin yung ating mga tools at gamitin natin tong horizontal line. So para sa akin, yung area, support area, resistance level natin ay itong price na ito. Ayan. Okay? Ayan. So mula dito, so halimbawa, ang market
ay yung current price niya ay nandito, halimbawa, di ba? Yan. Halimbawa, nandito yung current price niya. Yan. Ngayon, titignan ko kung ito na ba ay resistance level, itong area na ito. So, ang gagawin ko, halimbawa nandyan, ang gagawin ko ngayon, titingin ako sa left side sa previous month o kaya basta dito sa nakaraan kung tinamaan ba ng ilang beses itong area na ito. Saan na ba yun? Diba? So nakita natin nakailang beses na tinamaan itong area na ito. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. So mula June 2019, 2018, so nagkakaroon na siya ng impact kapag tumatama siya sa area na ito. Yan. So kapag pumunta o tinamaan ng price na ito, binababa niya. Kapag tinamaan niya, ibinababa niya ulit. Yan. So resistance area. So yung support naman. Kasi yung support, tingnan natin kung saan yung support level. Yan. So i-zoom out natin muli yung ating para makita natin yung level kung saan tinamaan ng ilang beses. Okay? So yung support ay narito. At ito. Yan. So meron na tayong support and resistance level. Okay, so mula dito, 1, 2, 3, ito pa, isa pa, no? 4, 5, 6. Yan. So every time na yung market ay tatamaan itong level na ito. Oops. Pa natin. So every time na ang market ay tinatamaan ng price na ito, nagkakaroon ng impact. So halimbawa, galing dito, tapos tinulak niya, bumalik sa resistance. Bumalik sa resistance. Pagbalik niya sa resistance, itinulak niya ulit pababa. Tinulak niya ng konti, nagkaroon ng breakout. Tapos nung bumalik siya, so ito yung support, naging resistance level. No? Kasi noong bumalik dito, itinulak niya ulit pababa. So na-confirm natin na ito ay support o isang K-level. No? Dati support, naging resistance. So nung bumalik ulit, ayan, so nagkaroon ulit ng breakout. Tapos niretest niya itong level na ito. At nung niretest niya, tumaas siya. Kaya itong resistance ay naging support area ulit. So ganun din dito, 'di ba? Nagkaroon ng breakout. Tapos niretest niya itong level na ito. Tinaas niya yung price ng market. Ayan.
So pagtaas niya, nung niretest niya ito, tumaas. Pagbaba niya, tinaas niya ulit. Pagbaba niya, tinaas niya ulit. Tapos nagkaroon ng breakout, niretest. So yan, ganyan po yung ating paglalagay ng support and resistance level natin. And so itong line na ito, no, kung bakit dalawa yung line na inilagay ko sa bawat support and resistance. Kasi ang support ay hindi linya, no, kundi area o value. Kaya hindi ibig sabihin na nilampasan niya ito, nagkaroon na ng breakout. Hindi ganon. No? Para sa akin, ito ay area of value. So, between 127.380 at 126.842. So, ito yung area of value ko. Support o kaya resistance. So, ganyan po yung ating paglalagay ng resistance, support, and resistance level. Okay, so next. Okay, next. How to trade support and resistance area. So, binanggit kanina na kapag ang level, halimbawa resistance, support, so kapag ang area na nasa ang price ay nasa resistance na, so ang mga traders ay naghahanda para mag-position sila ng sell. So ganun din, kapag dating sa support, naghahanda ang mga traders para mag-position sila ng buy. So ganun po iyon. Ano? Ngayon, how to trade support and resistance area. So pumunta tayo ulit sa ating chart na tradingview.com. So kapag nakalagay na tayo ng guhit, na-identify na natin kung nasaan yung support and resistance area. So paano tayo mag-trade sa area na ito? So punta tayo dito sa ilagay natin sa 4-hour time frame at titingin tayo ng entry setup sa pag-trade ng support and resistance area. Okay? Binanggit natin nung nakaraang video, nung unang video, yung engulfing pattern o kaya yung pin bar, yung hammer candle, shooting star, at yung mga iba't ibang klase ng pin bar. So nakikita nyo dito sa area na ito, dito sa 4-hour time frame. So mayroon ding support. So meron siyang support din. Nagre-ranging din siya dito sa
area na ito. Kasi sa loob ng support and resistance, no, habang ang candlestick ay bumabiyahe, halimbawa galing siya sa major support, nag-recreate din siya ng minor resistance at support. So halimbawa, ganyan, no? So halimbawa, ganyan. So ito, support, resistance, hanggang sa makarating siya doon sa major resistance. Okay. So pag-aaralan din natin yung ganitong pattern. So this time ating tingnan muna yung entry trigger natin. So sa akin, no, mayroon akong dalawang entry trigger kung kailan ako mag-entry kapag ang market ay na-touch na niya. Kaya umabot na siya doon sa area of value, yung resistance o kaya yung support. So halimbawa, yung engulfing pattern. So yung engulfing pattern, kapag bearish engulfing pattern, okay. So let's say ito ay bullish candle, kulay green. At yung susunod na candle ay dapat na makoburan niya. Kailangan na matalokbungan niya itong previous candle. So ito yung tinatawag na engulfing pattern. Ngayon, nakikita nyo ba kung saan dito yung engulfing pattern sa ating chart? Okay? So ito yun, no? Engulfing pattern. Diba? So noong nagkaroon ng engulfing pattern, ang price ay bumaba. And ito rin. Diba? Engulfing pattern. Nung nagkaroon ng engulfing pattern sa resistance area, kay level, kung kailan dapat tayo mag-sell, ang market ay bumababa siya. So paano natin ito to-trade? So halimbawa, kapag nabuo na itong engulfing pattern, so naglalagay ako ng entry position sa closing candle ng engulfing. So halimbawa, nabuo na ito, ayan. So maglalagay na ako ng sell entry below sa engulfing candle. So ang target natin, no, dito o kaya bago dito. Pag sa ganun, mas maganda kung before matouch itong level na ito. Kasi hindi natin alam kung tatamaan pa niya itong area na ito. So mas maganda kung maglalagay lang tayo ng take profit dito sa area na ito. Kaso dito rin, after na nagkaroon ng engulfing pattern, so maglalagay tayo ng sell position dito, sell entry. So ang target natin ulit ay dito sa price na ito. Sa mga susunod na mga video, tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng proper stop loss. Proper stop loss upang sa ganun, stop loss and take profit. Yan. Kasi minsan, kahit naglalagay tayo ng stop loss, halimbawa naglagay tayo ng stop loss dito sa area na ito. Minsan natatouch niya ito, tapos bumababa doon sa ating analysis.
Okay, so ganito rin. Ito yung bullish engulfing. So after nyan, okay, so create tayo. Buy position tayo dito. Then take profit dito sa area na ito. Yan. So pin bar plus engulfing. Yan. So buy position, take profit sa area na ito. Okay, ngayon tingnan natin yung nangyari dito sa area na ito. Okay? So ito, nagkaroon ng breakout dito sa support area. So after ng price ay pumunta dito, so tingnan ninyo, mayroon siyang engulfing pattern. Diba? Mayroon siyang engulfing. So kung susunod tayo doon sa rules, doon sa rules natin, mag-i-entry tayo after ng entry trigger natin. So ito para sa akin, hindi pa ako mag-i-entry dito. Hindi pa ako mag-i-entry. Kasi hindi pa niya na-touch itong area na ito. So para maging legit, maging powerful yung ating candlestick reversal, ano ba yung engulfing. So dapat na matouch niya muna itong area na ito. So mayroon tayong sa pag-entry, pag lalagyan natin ng position, mayroon tayong mga rules na dapat na sundin. Dapat nating i-apply yung mga rules na iyon sa ating pag-trade. So halimbawa, yung rules natin ay kailangan dapat bago ako mag-buy, mag-sell, so dapat meron tayong rules. Dapat aabot pa dito sa price na ito. Bam. So, karon din, dapat nakita natin, halimbawa, nagkaroon ng engulfing. Pero nakita natin na medyo malayo pa doon sa area. Malayo pa doon sa area. So, kailangan wag muna tayong mag-entry. Kasi ipagpalagay natin na tinamaan nga niya yung entry natin sa level na ito. Tinamaan niya yung ating support. So ibig sabihin niyan, hindi lahat ng ating pagtitrade kahit na nasusunod natin yung ating mga rules sa ating pagtitrade, hindi 100% na ang market ay sumasa atin, wika nga. So mayroon pa ring loss kahit na naaabot niya yung ating rules sa pagtitrade. So ito, so halimbawa naglagay tayo ng buy sa area na ito. At ang stop loss natin ay dito. So, losing trade tayo. Losing trade tayo. Yan. Pero, ang maganda, kung consistent tayo doon sa pagsunod ng ating mga rules na ginagawa sa pag-trade. Kapag lagi natin iyon ginagawa, pinapractice yung mga rules na iyon, nagkakaroon naman ito ng high winning doon sa pag-trade natin. So halimbawa, naka-10 trade tayo. Ang winning natin doon ay 70%.
Ang loss natin ay 30%. Kaya 60% yung winning rates. 40% naman yung losses natin. So, kwan pa rin tayo. Profitable pa rin tayo. Kasi mas marami yung ating winning rates kaysa doon sa losing rates. And kapag nagkakaroon tayo ng mga rules, no, doon sa ating pag-trade. So ito, nagkaroon ng breakout. So na-retest niya ang area na ito, ibinaba niya yung market. So meron tayong engulfing ulit dito sa area. Yan. Diba? Tapos niyan, nagkaroon ulit ng breakout. So yung support, na nagkaroon ng breakout, naging resistance. Tapos nagkaroon ng breakout ulit, so bumalik sa support. Pagdating niya sa area na ito, ano, pagdating niya sa area, tunulak niya ulit pataas ang market, pabalik sa major resistance. Yan. Ngayon, pansinin niyo ito. Ang isa sa entry trigger ko, bukod dito sa engulfing pattern, o kaya ay single candlestick pattern tulad ng pin bar. So, halimbawa ito pin bar, bumaba ang market. Meron pa akong entry trigger na hinahanap. So halimbawa, wala akong makitang entry trigger sa una, pero meron akong isa pa na entry trigger na mataas din yung winning rates niya. So ito yung tinatawag nating double bottom. Ayan. Ito yung first bottom, ito yung second bottom. Sa taas naman, yung tinatawag naman nating double top. Tignan natin kung mayroong tayong double top dito sa taas. Ayan, meron nga. Wala pala. So, hindi siya double top. Natin. Okay, so na-breakout na niya yung resistance. So nung nagkaroon siya ng breakout, diba, ni-retest niya. Ni-retest niya yung area na ito. Okay, tapos pinataas niya. Ayan. So yung resistance naging support area. Okay, ito. So ito yung isa pa na entry trigger ko. Itong double bottom, double top. Kanina, kapag sa support, double bottom ang tawag doon. So dito, yung price, first bottom, second bottom. So, ang rules ko dito sa double bottom. So halimbawa, so drawing lang tayo. So halimbawa, bullish tayo. Pagpasensya na sa drawing ko, no?
Yan. So ito, halimbawa itong mga candles na ito ay bullish, no? Green. So ito yung highest point. Ito yung closing of the candle. No? So ito yung closing of the candle. Ito yung highest point. Ito yung wick. No? So pagbaba niya, bumalik siya. So kailangan itong closing of the candle, itong dito, halimbawa nagko-close siya. Kailangan tamaan din siya ng bullish candle dito sa wick na ito. So dapat tatamaan niya. It's either itong wick o kaya yung mismong body ng candlestick. At ang entry trigger natin, red candle. So halimbawa ito yung red candle. So once nagkaroon ng red candle dito sa double top natin, so entry na tayo dito sa closing of the candle. Yan. So yun yung double bottom, double top. No? Pero kapag ang so halimbawa, lagay pa tayo ng isang senaryo natin sa double top. Kung ito ba ay legit na double top. So halimbawa ito, mga blue ay green. Halimbawa blue candle ang mga yan. Tapos ito, siyempre red. Magpo-pull back siya. Red. Tapos ito, green. Diba? Mag-green siya. Sabihin natin blue na rin kasi blue yung blue. So kapag hindi niya na-touch itong closing point ng first stop, no? At nagkaroon ng red candle na. So, halimbawa, ito yung red candle. Red candle. So hindi siya maratawag na double top. So dapat na matouch niya itong wick o kaya yung body ng candlestick ang area na ito. Itong level ng closing candle of the bullish. Yan. So it's either yung body o kaya yung wick niya. Pwede rin siyang lumampas. Basta yung wick ang lalampas po, yung shadow niya at babalik siya. Okay? So entry tayo sa susunod na candlestick. Yan. Sa pa, so halimbawa, ito yung first stop. Kung lumampas, halimbawa ito yung halimbawa ito yung week. Tapos itong candle na ito, nag-close siya above sa highest point ng candle na ito, na yung inaabangan nating double top. Tapos, ito, hindi na siya matatawag na double top. No? Kasi, na-close above siya, nag-close above yung candle dito sa highest point ng first top sana. Kaya invalid na ito bilang double top. No? So ang tawag dyan kapag nagkaroon ng breakout dito sa area na ito, so trend continuation. No? Trend continuation na maaaring magpatuloy yung trend ng bullish pataas. So ganoon din doon sa double bottom. Siguro mas maganda kung ito yung gagawin natin.
So let's say ito yung mga candlestick. So ito, sabihin nating red. Ito pala ang red. Blue pala to. Okay? So halimbawa, double bottom na tayo. So ito yung highest, lowest point ng candlestick. Puti. So dapat matouch niya. Hindi siya, kahit na lumampas itong wick, itong shadow dito sa area na ito, okay lang. So double bottom pa rin yun. Pero kapag ito ang lumampas, itong body niya, nag-close below siya, so hindi na siya double bottom. So dapat hindi siya magko-close below yung body ng candle na ito dito sa double top, double bottom. So yung next candle, halimbawa ito, blue na, kaya green. So dito tayo maglalagay ng buy entry natin. So yun yung isa sa entry trigger ko sa support and resistance area. Okay, so tinan pa natin yung isang example. Ito tayo sa GBP AUD. So reset muna natin yung chart. Okay. So tinan natin yung daily time frame. Para makita natin yung major support and resistance. So dito naglagay na ako ng support and resistance area. So ang current price ng GBP UED ay nasa area na ito. So ibig sabihin,
nasa resistance siya. And so, paano natin nasabi na ito ay area of value ng support and resistance? Kasi, so kung papansinin ninyo, nakailang beses na na-touch itong mga level. No? So, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, tapos ganun din dito, no? So, ganun dito. Isa rin dyan. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. So, ganun din dito. Siyam, siya, siyam, siyam, siyam. And so, ganito yung ating paglalagay o pag-identify ng support and resistance level at yung ating entry setup. So, it's either engulfing pattern, pin bar like hammer candle, shooting star, o kaya yung double bottom. Sa kahiwalay na video, ipapaliwanag ko sa inyo yung aspekto ng double top and double bottom. Okay, so ngayon, paano natin ito gagawin sa pagtitrade kasama ang MT4, no? Kasi tutulungan nga tayo ng MT4 para mag-decision kung magbabay na ba tayo o kaya magsisil. So, tingnan natin dito sa Euro JPY. Okay, so, kung bakit hindi ako nag-charting dito sa platform ng MT4 kasi nga ganito. Okay. Ginaganyan mo siya, hindi siya pumupunta doon sa gusto mong taon o kaya buwan para makita yung mga previous galaw ng mga candlestick. Ano. So, maaari kong gawin ito kapag ang market ay close, Saturday, kaya Sunday. Saka ko lang siya na i-explore pabalik doon sa mga previous o kaya history ng candlestick natin. No? So dito sa trading view, so madali lang. No? Na-explore ko siya. Kaya nakikita ko kaagad yung K-level ng support and resistance. Yan. So, halimbawa, pagdating dito sa area na ito, tapos yung Holy Grail natin na indicator doon sa plethora, kapag lumitaw si Holy Grail o kaya si hybrid sa area na ito ng sell, so doon tayo magsisell. Magsisell tayo. So ganoon lang yung pag-adapt, yung ginagawa ko kapag nagtitrade ako na mayroon ng plethora. So dati, more on analysis pa ako. So tinitignan ko mabuti kung magsisell na ba o hindi ba. Pero kapag nagkaroon ako ng analysis sa trading view at pumunta ako sa MT4 at nakita ko na nagbigay ng signal si Holy Grail o kaya si hybrid. So confirm na yung analysis ko ay tama. Ito ay bababa. So ganun po yung pagtitrade na kasama ang plethora software. Ano? So yung analysis natin, kung tama yung analysis natin,
At kapag naglagay na tayo sa pumunta na tayo dito sa MT4 platform at nagbigay ng signal si Holy Grail kaya si Hybrid. So doon tayo maglalagay ng position kung ito man ay buy or sell. Okay, so recap tayo. Okay, so what is support and resistance? Support and resistance is the level that an asset does not fall below for a period of time. So ito yung harang ng market upang hindi na siya lumusot pa pababa, no, yung price sa currency pair. At yung resistance naman sa highest point, tinutulong ito upang itulak niya pababa din yung price ng currency pair para hindi na siya umangat pa sa mas mataas na level. No? So paano natin magagawa? How do we draw support and resistance? The more times the price tests a support or resistance area, the more significant the level becomes. No? So dapat mayroong multiple times na tinamaan yung level na iyon para maging legit, maging significant na ito ay support o kaya ay resistance area. So how to trade support and resistance? So yung D1 nito, buy low. So ibig sabihin kapag sa support, kapag ang price ay nasa support area na, so low price na iyon, it's time to buy. So resistance, it's time to sell. And so idagdag ko lang kapag ang support, ano ba to? So kapag ang support, ang price ay umabot na, so ang ibig sabihin niyan, oversold na. No? Oversold na, ibig sabihin parang naabot na niya yung pinaka-peak sa baba, yung highest point, lowest point ng market. So yung mga buyers ay yung mga sellers, naghahanda na para i-close yung lahat ng position nila, magte-take profit na sila. Kasi ang mga buyers naman ang susunod na para sa pagkakataon ito. They will buy sa lowest point. So ganoon din sa resistance area, kapag umabot na siya dito sa area na ito, overbought. No? Overbought na. Ay yung mga sellers, ay yung mga buyers, nagtitake profit na sila. Kinukuha nila yung profit nila dahil yung sellers naman ang susunod na magsisell na. No? So actually, buyers ka man o sellers ka man, you can trade both of them. No? Kung nandito na, okay, di mag-buy ka na. So kapag nandito na, close mo na yung sell mo, maglalagay ka ulit ng sell position. So close mo yung sell mo, maglalagay ka ng buy position. Close mo yung buy mo, maglalagay ka ng sell position. And so yan yung support and resistance natin. Okay, so sana po ay nakatulong muli sa inyo itong video na ito to how to identify support and resistance level sa forex market at how to trade support and resistance gamit ang Plethora software. Sa susunod na video, ating pag-usapan naman ang EMA. No? So gaano ka-powerful ang moving average, yung exponential moving average. No? So ano yung gamit niya sa forex market, sa financial market, ito man ay stock market, forex market, sa Bitcoin, sa currency, sa crypto. So paano ginagamit ito ng wasto upang sa ganun ay magkaroon tayo ng
high profitable winning rates. So ito yung EMA, halimbawa. So paano natin ma-identify ang trend sa pamagitan ng indicator na moving average. Salamat po sa inyong panonood at nawa nakatulong po sa inyo ang video na ito.